Filipino epic that originates from Philippine folklore. It is magical romance written in Tagalog and is considered one of the most important literary works in the country. The story is believed to have been written during the Spanish colonial period. Although some author remains unknown, some scholars attribute it to Jose de la Cruz, also known as the San Cecil, a prominent poet during the 18th century. The epic consists of 1,722 stanzas written in dodecasyllabic quatrains. It follows the traditional structure of awit, a form of poetry commonly used in Philippine literature during the Spanish period. The text blends elements of fantasy, adventure, and morality, reflecting both indigenous and European influence. The central figure of the epic is mythical Ibong Adarna, a magical bird known for beautiful singing voice, which can heal illness and put people to sleep. Its predator said to be dazzling and capable of changing colors. Because of these qualities, the bird plays a crucial role in the epic's narrative. Historically, Ibong Adarna has been studied in Philippine schools as part of the curriculum. It has been adapted into various forms, including stage plays, films, and television shows, further cementing its place in Filipino culture. The epic also carries moral lessons, particularly about perseverance, kindness, and justice. Ibong Adarna, ang lakbay sa lunas. Sa mapayapang kaharian ng Perbanya, umumuno si Haring Don Fernando kasama ang kanyang asawang si Doña Valeriana. Sila ay may 3 anak, si Don Pedro, Don Diego, at ang bunso nilang si Don Juan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang hari, isang masamang panaginip ang tumambala sa kanya. Oh, Diyos ko, napakasamang bango mo naman ito. Fernando, anong nangyari? Ako'y na naginip. Tapos sa ating isang anak. Si Don Juan. Siya hindi nakit ng 2 lalaki. Ang awang din ko, kasi pinapang sumulalan ng palol. Dahil sa masamang panaginip na ito, biglang nanghina at nagkasakit si Haring Fernando. Kinabukasan, pinatawag ang lahat ng manggagamot sa harian upang siya'y pagaling. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, walang sino man ang nakahanap ng lunas sa kanyang karamdaman. Hanggang isang araw, isang matandang manggagamot ang dumating dala ng isang pambihirang kaalaman. Mahabang paglalakbay ang kailangan upang matamo ang lunod sa mahalan. Ang tanging nakakapagpagaling sa kanya ay ang maiwagang Ibong Adarna. Ang kanyang awit ay may kapangyarihang magbigay buhay. Ngunit ito ay matatagpuan lamang sa puno ng Piedra at Plata at sa bundok ng Pagod. Nakabidyo yan? Lumas na nga! Go! Posibilidad na makuha ang Ibong Adarna. Dahil sa lumalalang kalagayan ng kanilang ama, nagtipon ng 3 prinsipe upang pag-usapan ng kanilang misyon, ang paghuli sa mahiwagang Ibong Adarna. Ngunit, paano nga ba nila tatahangin ang daan patungo sa Piedras Platas? Ano ang mas mainam na estratehiya? Ang naman mo ng kayo sa pagkilakay. Nararapat lamang kapatid. Ikaw ang panganay sa atin. Ngunit hindi ko mas mataas ang posibilidad na magtatagumpay tayo kung magtutulungan tayo. Kung magkakasama tayo, mas lalaki ang ating dyan sa kapulihan. Ngunit sa halip na magkaisa, nauwi sa pagtatalo ang kanilang usapan. Hindi sila magkasundo kung anong estratehiya ang gagamitin.
Kung maghihiwalay tayo, ang bawat isa natin ay may magkakaroon ng 1/3 ng posibilidad na matagpuan natin. Ngunit kung magkakasama tayo tatlo, magiging 100% ang ating kansa na matagpuan ng tamang daan. Maaaring tama ka, ngunit mas mabilis kami makakarating kung kami ni Diego ay magkasama. Mas tataas ang aming piyansa ng tagumpay kung kami ay may sariling estrategiya. At dumating na ang araw ng kanilang paglalakbay. Sa kanilang paglalakad, napadpad sila sa isang sangandaan. Dalawang paghiwalay na daan ang pumungad sa kanila. Si Don Juan ay nakita ng isang patpat. Kinuha niya ito, hinagis sa lupa, at nang bumagsak ito, itinuro nito ang kanang direksyon. Dito dapat tayo dumaan. Kung tatayak tayo hanggang sa posibilidad, may 50% tayo posibilidad na tama ating kaibigan natin. Sa tingin mo, Pedro, susunod ba tayo? Hindi. Ang isang pangkat ay may 50% ng piyansa, ang isang pangkat ay may 50% ng piyansa. At kung tama ang nabili namin daan, kami ni Diego ang magkatagumpay. At ganoon nga ang nangyari. Naghiwalay ang magkakapatid. Mag-isa si Don Juan sa kanyang napiling landas habang magkasama naman sina Don Pedro at Don Diego sa kabilang direksyon. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, biglang napasigaw si Don Juan. Oh, Diyos ko, ito na ba ang unang tinutukoy ng medito? At dahil masyadong malayo ang distansya ni Don Juan sa kanyang mga kapatid, naisipan niyang gamitin ang group chat nilang tatlo. Sa mga ganitong klaseng sitwasyon, ang pagiging malino at direkta ay ang pangunahing katangian na kailangan upang mas maayos ang pagiging komunikasyon. Rodrigo. Go. Pagtutulungan bilang magkakapatid sa espiritu ng kasayan. Sa lilim ng mahiwagang Piedras Platas, tahimik na naghintay ang tatlong prinsipe sa pagdating ng ibong Adarna. Sa gitna ng kanilang pagbabantay, isang matandang ermitanya ang lumapit kay Don Juan at mahinang kinalamig siya. Bakit po? Pagtutulungan bilang magkakapatid sa espiritu ng kasayan. Sa lilim ng mahiwagang Piedras Platas, tahimik na naghintay ang tatlong prinsipe sa pagdating ng ibong Adarna. Sa gitna ng kanilang pagbabantay, ang matandang ermitanya ang lumapit kay Don Juan at mahinang pinalapit siya. Bakit po? Napatingin si Juan sa kanyang mga kapatid na mahimping na natutulog. Tumagi sa kanyang isipan ang kanyang amang naghihirap sa sakit. Sa pag-asang mailigtas ito, sumama siya sa ermitanya. Go. Pagtutulungan bilang magkakapatid sa espiritu ng kasayan. Sa lilim ng mahiwagang Piedras Platas, tahimik na naghintay ang tatlong prinsipe sa pagdating ng ibong Adarna. Sa gitna ng kanilang pagbabantay, isang matandang ermitanya ang lumapit kay Don Juan at mahinang pinalapit siya. Halika, sumama ka sa akin. Bakit po? Nais ko kang tulungan upang makuha ko yung mga. Ngunit kailangan ko yung mga kaibigan. Napatingin si Juan sa kanyang mga kapatid na mahimping na natutulog. Sumagi sa kanyang isipan ang kanyang amang naghihirap sa sakit. Sa pag-asang mailigtas ito, sumama siya sa ermitanya. Close mo. At ko ang pasalimalan. Sa tuwing nakabot ang isumalan, tugatan mo ang sarili at pataas ko ng dahil. Ikaw hindi ka makakulong. Go. Akalabitin ko lang. Ay? Halika, sumama ka sa akin. Bakit po? Nais ko kang tulungan upang makuha ko yung mga dahil. Ngunit kailangan ko yung ng daan na kapatid.
Patingin si Juan sa kanyang mga kapatid na mahimbing na natutulog. Sumagi sa kanyang isipan ang kanyang amang naghihirap sa sakit. Sa pag-asang mailigtas ito, sumama siya sa ermitanyo. Lahat ko ang pakalimang galang. Pagpatuloy ang awit ang iyong alam. Iwatan mo ang iyong sarili at kakanin ko lang dapat upang hindi ka makatulog. Huwag mong ipaalam sa iyong mga kapatid ng nilin. Maaamin kayo ng kanan. Ngunit sa halip na sarilihin ng sekreto, pinamalas ni Juan ang diwa ng kasayan, ang kanyang pagpapahalaga sa pagkakaisa at pagtutulungan. Naniniwala siyang mas magiging madali ang kanyang tagumpay kung sila ay magtutulungan bilang magkakapatid. Mga kapatid, may natutunan ako upang magulang yung mga nana. Ngunit hindi ko kaya gawin mag-isa. Kailangan magtulungan tayo. Kahit hindi gusto, mabuti na magtulungan tayo para makuha ito. Tama ka. Ang ating ama ang dapat Dumating ang ibong Adar, umaawit ng pintong mahiwagang awit. Gamit ang malaman mula sa ermitanyo, tiniis ni Juan ang sakit ng sugat at pananapat ng tayo upang hindi makatulog. Habang si Juan ang nakatuon sa pagpigil sa kanyang antok, ginamit naman ni Pedro at Diego ang ginitong sintas upang hindi makatakas ang ibon. Dahil sa kanilang pagkakaisa, matagumpay nilang nahuli ang ibong Adarna at nilagay ito sa mundo. Tagumpay tayo mga kapatid. Nakakauwi na tayo ng Darmania at makapagaling natin ama. Ang tagumpay nilang ito ay bunga ng pakikipagtulungan, pagtutulungan at pagkakaisa. Mga pangunahing prinsipyo ng ASEAN. Sa kanilang pagbabalik, hindi lang niladala ang ibong Adarna kundi pati ang aral na tunay na lakas ay nagmumula sa pagtulungan ng pagkakaibang individual tulad ng mga bansang bumubuo sa ASEAN. Ngunit sa kanilang paglalakad, ang lumang balon bumungad sa kanila. Ang mahiwagang balon. Sa kanilang paglalakbay pauwi sa Barbanya, nakita ang tatlong magkakapatid ng isang mahiwagang balon. Nang ito'y kanilang silipin, sa halip na tubig, isang nakakasilong na liwanag ang bumungad sa kanila. Juan, ikaw na lang ang bumaba. Sa kabila ng panganib, hindi nagdalawang isip si Don Juan. Matapos siyang bumaba sa balon gamit ang lubi. Nang baliking niya ang pinakadulo nito, nakigulat niya na bumungad sa kanya ang kinintoang palasyo. Sa loob nito, kanyang nasilayan ang dalawang marilong na prinsesa. Si Prinsesa Leonora, Juan ang Uy, tanggalin yun! Sa kanilang paglalakbay pauwi sa Barbanya, nakita ang tatlong magkapatid ng isang mahiwagang balon. Nang ito'y kanilang silipin, sa halip na tubig, isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa kanila. Juan, ikaw na lang ang bumaba. Sa kabila ng panganib, hindi na dalawang isip si Don Juan. Matapos siyang bumaba sa balon gamit ang lubid. Nang marating niya ang pinakadulo nito, Oh. ang mahiwagang balon. Sa kanilang paglalakbay pauwi sa Barbanya, nakita ang tatlong magkakapatid ng isang mahiwagang balon. Nang ito'y kanilang silipin, sa halip na tubig, isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa kanila. Juan, ikaw na lang ang bumaba. Sa kabila ng panganib, di na dalawang isip si Don Juan. Matapos siyang bumaba sa balon gamit ang lubid. Go. Nang marating niya ang pinakadulo nito, nakigulat niya na bumungad ang isang ginintoang palasyo. Sa loob nito, ganyang nasilayan ang dalawang marilang na prinsesa. Sa Prinsesa Leonora at Prinsesa Juana. Ngunit hindi lamang kagandahan ang bumungad sa kanya. Sa tabi ng mga prinsesa ay may isang higante na handang lumaban. Mga pinipilit, kung yung lahat, mapagtanggol ko kayo. Sa isang matinding labanan, ginamit ni Don Juan ang kanyang tapang at talino tulad ng pagkakaisa ng mga bansang ASEAN sa pagharap sa mga hamon. Sa tulong ng kanyang determinasyon, napaslang niya ang higante.
Hindi na kayo pinipinig. Tara na, kumalik tayo sa kaya niya. Go. Hindi na kayo mga pinipinig. Tara na, kumalik tayo sa kaya niya. Go. Habang umakyat pabalik, bigla na lamang nawala ang isang Adarna mula sa hawla. Agad itong hinabol ni Don Juan, kaya't napilitan siyang iwan ng mga prinsesa sa pangangalaga ng kanyang mga kapatid. Mag-ingat ka, Juan! Natagumpay na nahuli ko ni Juan ang ibang Adarna. Ngunit sa pagkakataong ito, umibig ito ng bagong revelasyon. O Príncipe ng Vergara, pagtuto kong sinisinta, sa tulong mo'y gumising ka, o ay may ibabadya, imutin sa alaala, hiling mong si Leonora. Dito ay may nanalo pa sa karangalan at ganda. Sila'y tatlong magkakapatid, nag-aagawan sa rigid, tatlong unya ng pag-ibig. Juliana, ulit daw. Go. Habang umakyat pabalik, bigla na lamang nakawala ang ibang Adarna mula sa hawla. Agad itong hinabol ni Don Juan, kaya't napilitan siyang iwan ang mga prinsesa sa pangangalaga ng kanyang pamilya. Habang umakyat pabalik, bigla na lamang nakawala ang ibang Adarna. Go. Habang umakyat pabalik, bigla na lamang nakawala ang ibang Adarna mula sa hawla. Agad itong hinabol ni Don Juan, kaya't napilitan siyang iwan ang mga prinsesa sa kapangangalaga ng kanyang mga kapatid. Mag-ingat ka, Juan! Natagumpay na nahuli-huli ni Juan ang ibang Adarna. Ngunit sa pagkakataong ito, umibig ito ng isang bagong revelasyon. O Príncipe ng Vergara, katulong mong sinisita, sa tulong mo'y gumising ka, ako ay may ibabadya, imutin sa alala, ang hiling mong si Leonora. Dito ay may lalalupa, nakakalat at ganda. Sila'y tatlong magkapatid, nag-aagawan sa likid, tatlong mutya ng pag-ibig, sa mundo'y walang kaparis. Sa tatlo'y iyong piliin, si Maria Brahma-Mutingin, Gandala ay tatuin, daig ang nanang paningin. Kaya kayo na Don Juan, sa reino ng mga kristal, iyong ipagkatarangan, sa amo mong minamahal. Sa tulong ng mahiwagang awit, tatlong prinsesa hanggang naglakbay hanggang ang ibon, tumulog ng sabon, iwala sa tapang, pag-ibig sa bayan, hanggang lumaban, kahit anong hamon,
isa tayo. Si Don Pedro sadya'y nauna, si Don Diego sa takot nagdusa, si Don Juan pusong dalisay, nakamit ang ibon sa awa ng langit. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Magsama-sama tuklasin ang hiwaga sa kapangyarihan ng kapangyarihan ng pagkakaisa, ibog at anak, buksain ang lupa. Sa tulong ng mahiwagang awit, muling nagkaroon ng sigla at kalusugan si Haring Fernando. Ngunit sa loob ng palasyo, isang bagong sigalot ang sumiklab. Nais pakasalan ni Don Pedro si Prinsesa Leonora, ngunit ang nasa puso ng prinsesa ay si Don Juan. Paghanap kay Maria Blanca. Sa matagal na paglalakbay ni Don Juan, napagpad siya sa isang malayong lugar at muling nakatagpo ng isang ermitanyo. Tulad ng operasyon sa pagitan ng mga bansa sa ASEAN, pinakita na ermitanyo ang kahalagahan ng pagtutulungan upang makamit ang isang layunin. Walang pag-alinlangan, sumakay si Don Juan at nakarating sa harian ng De los Cristal, ang tahanan ng Prinsesa Maria Blanca. Ulit niyang pinuntahan ng hari at buong loob na hiningi ang kamay ng prinsesa. Pagpalang araw po sa inyo, mga nais ko pangingita ng kamay ng inyo anak. Hindi maaari. Dahil child lang ako sa iba. Subalit hindi natinag si Don Juan at si Maria Blanca ay nagmatigas din. Dahil sila ay tunay na nagmamahalan. Ulit. Ha? Oo. Dapat siya sa amin na sila dyan, di ba? Oo. Bakit? Mapagpalang araw po sa inyo, mga nais ko pangingita ng kamay ng inyo anak. Hindi maaari. Dahil child lang ako na sa iba. Subalit hindi natinag si Don Juan at si Maria Blanca ay nagmatigas din. Dahil sila ay tunay na nagmamahalan. Sa kabila ng pagtulong ng hari, sila ay nagkaroon ng pagtakas. Isang kilos na sumasalamin sa pagtindig para sa sariling desisyon. Tulad ng ASEAN countries na may kalayaang magpasya para sa sarili nilang kinabukasan. Ngunit may isang sumpa si Hari Salerno. Kapag tumapak si Don Juan sa garganya, makakalimutan niya si Maria Blanca. Nang makarating sa garganya, bigla na lamang nawala sa isip ni Don Juan si Maria Blanca. Habang siya ay nakahandusay sa lupa, isang misteryosong nilalang ang dumakit kay Maria Blanca. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Don Juan sa palasyo na napapalibutan ng mga tao. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Don Juan sa palasyo na napapalibutan ng mga tao. Siya ang nais ko sa katalan. Ikaw na ay nakalaan kay Don Pedro. Oo, pero puso ko ay nais sa Don. Dahil sa matinding pagmamahal kay Don Juan, nakiusap si Leonora sa hari na ipakasal siya kay Don Juan imbis na kay Don Pedro. Sa huli, pumayag ang hari at inihanda ang engrandeng kasal. Araw ng kasal, ang pagdating ni Maria Blanca. Dumating ang araw ng kasal ni Don Juan at Prinsesa Leonora. Ngunit habang nagaganap ang seremonya, isang hindi inaasahang bisita ang lumitaw. Si Prinsesa Maria Blanca, na may malagasang postura at kapangyarihan. Itigil ang kasal!
palasyo. Bakit? Bakit? Wait lang. Action! Araw ng kasal. Ang pagdating ni Maria Blanca. Dumating ang araw ng kasal. Dumating ang araw ng kasal ni Don Juan at Prinsesa Leonora. Ngunit habang nagaganap ang seremonya, isang hindi inaasahang bisita ang lumitaw. Si Prinsesa Maria Blanca, na may panadyosang postura at kapangyarihan. Sa kanyang matinding galit at puot, nayanig ang buong palasyo. Tila ba isang linggo ng kalagat. Dali-daling sumilo ang lahat. At nang humupa ang pagdinig, lumitaw si Don Juan at si Maria Blanca. Sa isang itlog, tuyuyang bumalik kay Don Juan ang kanyang mga alaala.